understanding of solar energy systems. Through his insightful lectures and engaging discussions, Engineer Marvin Bartolome has not only taught us the technical fundamentals of solar panels, such as photovoltaic cell operation, energy conversion efficiency, and system integration, but also inspired us to appreciate the vital role of renewable energy in building a sustainable future. So his ability to break down complex concepts and relate them to real-world applications has made a lasting impact on our learning journey. Magandang araw mga kasolar! Welcome sa isang makabagong hakbang ng pagdidisenyo patungo sa mas matalinong paggamit ng kuryente. Ngayong araw, tatalakayin natin ang solar-powered home. Pero hindi lang basta solar, kundi ang grid-tied system setup mismo. Sabi nga ni Bill Gates, it's really kind of cool to have solar panels on your roof. At hindi lang siya basta cool, mga kasolar, dahil pwede kang makatipid, mag-zero bill, at minsan ikaw pa ang babayaran ng electric company. Ngayon, allow us to introduce ourselves. I am Clarizandi Moises, Early Rain Nicolas, Precious May Morales, Jessie Rose Yamat. Hi everyone, I'm Irish Macy Andres. Kamusta mga kasolar? Ako nga pala si Justin Lawrence Abergas. ang aming pagdidisenyo ng PV system ay nakatuon sa isang simpleng komunidad pero puno ng potensyal. Ang specific na lugar ay sa 151 Purok 5, Barangay Tramos, Santa Rosa, Nueva Ecija. Dito, sagana ang sikat ng araw, kaya perfect ito para sa isang grid-tied solar setup. Isang lugar kung saan ang araw ay libre. At kung may tamang system ka, pwede kang mag-generate ng sapat o sobra pang energy para sa buong bahay mo. Ngayon, pag-usapan natin ang grid-tied solar system. Ito ang pinaka-popular at recommended setup sa mga lugar na may maayos na kuryente, tulad dito sa city proper. Connected siya sa grid kaya kapag may araw, gumagana ang solar. At kung may sobra kang energy, pwede mo i-export yan pabalik sa grid. Ang catch, walang battery. So, walang power pag gabi at pag may brownout. Pero kapag ang system mo ay tama at sukat at swak sa konsumo mo, zero bill is possible. At kung sobra pa talaga, pwede ka pang bayaran ng power company. Pero teka, hindi porkat may solar ka, sigurado ka na makakatipid. Dahil may mga technicalities na dapat maintindihan para maiwasan ang dagdag sa bill. At yan ay malalaman ninyo mamaya. Kaya mga kasolar, stay tuned dahil aalamin natin kung paano natin magagamit ng tama ang grid-tied system para sa bahay na mas maliwanag, mas tipid, at mas empowered. Tara na, let's harness the power of the sun. Isipin mo to, isang bahay na pinapagana ng araw. Tahimik, matipid, at eco-friendly. Walang ingay ng generator, walang mataas na electric bill. Yes, posible yan sa tulong ng solar power at dito natin sisimulan ang ating journey. Magandang araw mga kasolar. Sa video na ito, aalamin natin ang mga basic parts ng isang grid-tied solar-powered home. Ano ang mga kailangan, paano sila konektado, at anong papel ang ginagampanan ng bawat isa sa pagbuo ng isang maayos at ligtas na solar power system. Mula sa solar panels na nangongolekta ng enerhiya, hanggang sa inverter na nagko-convert ng power para magamit sa bahay. At syempre, ang mga protective devices para siguradong safe ang lahat. Iisa-isahin natin yan para sa mas malinaw na kabuuan ng sistema. Kaya kung gusto mong maging power smart at mas maintindihan ang mundo ng solar energy, tara na't simulan natin ang pag-explore sa basic parts ng grid-tied solar power system. Una ay ang solar panel. Ang solar panel ay isang device na nagko-convert ng enerhiya mula sa araw o solar energy para maging kuryente. Binubuo ito ng mga photovoltaic cells na gawa sa silicon at sa pamamagitan ng photovoltaic effect, nagpo-produce ito ng electricity. May dalawang uri ng solar panel. Una ay ang monocrystalline. Mataas ang efficiency at mas matagal ang buhay, ngunit mas mahal. Pangalawa ay ang polycrystalline. Mas mura, ngunit may bahagyang mas mababang efficiency. Sa pangkalahatan, ang solar panels ay isang epektibong paraan para makakuha ng renewable energy at makatulong sa kalikasan. Dito sa ating solar-powered home, tayo ay gagamit ng monocrystalline solar panel. Bakit nga ba mas magandang gumamit ng monocrystalline solar panel? Una,
mas magandang gamitin ang monocrystalline solar panel dahil mas mataas ang efficiency nito. Kahit maliit ang panel, kaya nitong mag-produce ng maraming kuryente. Matibay rin ito at umaabot ng higit 25 taon ang lifespan. Kahit mainit o maulap, maganda pa rin ang performance. Oo, medyo mas mahal siya sa simula, pero sulit naman sa long term dahil sa tipid sa kuryente at tibay. Kaya kung magsusolar ka na rin lang, monocrystalline na ang smart choice. I'll be presenting one of the most practical and future-proof energy solutions, which is solar power, specifically focusing on solar panel orientation at kung paano natin pwedeng ma-achieve ang tinatawag na zero bill. Solar panel orientation. Unahin natin ang orientation. Sa simpleng terms, ang orientation ay kung paano mo i-position ang solar panels mo. Saan sila nakaharap at anong anggulo o tilt ang dapat nilang sundan. Hindi po ito basta-basta lang install anywhere. Kung mali ang orientation, sayang ang araw, literally. Mababa ang magiging power output at sayang din ang investment. Saan dapat nakaharap ang panels? Depende po ito kung nasan tayo sa mundo. Since ang Pilipinas ay nasa Northern Hemisphere at medyo malapit tayo sa equator, ang ideal direction ay south-facing. Bakit naman south? Dahil doon tumatama ang araw for the majority of the year. Ang goal po kasi ay i-maximize ang tinatawag na solar exposure o yung amount ng sunlight na natatanggap ng panel. Kapag nasa Southern Hemisphere ka naman, like Australia or South America, opposite naman. Dapat north-facing ang panels nila. Anong anggulo dapat ang tilt ng panel? Bukod sa direction, importante rin ang tilt or anggulo. Ang rule of thumb po ay kung mas malapit ka sa equator, mas mababa ang tilt angle. Kung mas malapit ka naman sa North or South Pole, mas mataas ang tilt para harapin ang araw. Dito sa Pilipinas, the ideal tilt is around 12 to 14 degrees. Ito yung average tilt para masalo ng panels ang araw sa buong taon. May mga systems din na adjustable, depende sa season. Pero kung fixed lang, 12 to 14 degrees is safe and efficient. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin pwedeng mabawasan o tuluyang ma-zero ang electric bill gamit ang solar power, gamit ang actual na data galing sa electric bill nila Early under NECO 2. Step 1. Alamin ang konsumo. Unang step sa pag-zero ng bill ay alamin kung ano ang average ng kuryente na ginagamit sa isang buwan. Base po sa actual na electric bill nila Early, ang total energy consumption nila ay 364 kWh for the month. Para malaman ang daily usage, hatiin natin sa 30 days. So, 364 divided 30 is equals to 12.13 kWh per day. In watts, that's 12,130 watt-hours per day. Ibig sabihin, dapat makapag-produce ang solar system nila ng ganitong amount araw-araw para ma-zero ang bill. So, step 2. Alamin ang presyo ng kuryente sa NECO 2. Ngayon, tingnan natin ang cost ng kuryente under NECO 2. Sa bill, nakalagay ang total amount due, which is 7,789.17 pesos for 364 kWh. So, kung i-divide natin, 7,789.17 divide 364 is equals to 21.40 per kWh. Ito po ang actual cost nila kada kWh, kasama ang generation, transmission, distribution, system loss, taxes, at iba pa. Step 3. Ilang solar panels ang kailangan? Para ma-zero ang bill, kailangan makapag-produce ng solar panels ng 12,130 watt-hour per day. Alam natin na ang average sunlight sa Pilipinas ay 5 hours per day. So, 12,130 divide 5 is equals to 2,426 watts. Dagdagan natin ng 10% system loss. 2,426 times 1.1 is equals to 2,688 watts. So,
So, kailangan natin 2.7 kilowatt. Kailangan natin ng 2.7 kilowatt solar system. Assuming nagagamit tayo ng 300 watt panels. So, 2,668 divided 300 is equals to 8.89 panels. I-round up natin, gawin nating 9 panels total. So, kung gagamit sila ng 9 panels na 300 watt each, they can offset the full 364 kilowatt hour monthly consumption. Therefore, ma-achieve nila ang zero bill. Base po sa actual electric bill nila early, total consumption is 364 kilowatt hour. Total bill is 7,789.17 pesos. Ang laki, di ba? Pero kung magka-solar sila with 9 panels, pwede nilang i-reduce or totally eliminate this monthly cost. At kung ang system ay naka-grid tied, may net metering pa sila, ibig sabihin, kung sobra ang produce ng solar, pwede pang ibenta pabalik sa grid. Next, we have the grid tie inverter. It is a device which converts DC output into AC output. Kasi yung mga appliances natin ay AC at yung generate ng solar panel ay DC. So we need an inverter to convert from DC output into AC output. May iba't ibang uri ng inverter na pwedeng pagpilian para sa iyong solar power system. Ang mga grid-tied inverters ay nagko-convert ng solar energy para maging kuryente na magagamit sa bahay. Sa mga brand na Fronius, SMA, ABB at YMH, may iba't ibang features at benefits ang bawat isa. Kung ang pinaprioritize mo ay reliability, efficiency at long-term support, ang Fronius, SMA at ABB ang pinakamahusay na pagpipilian, kung saan ang Fronius ay kilala sa mas advanced features at high-quality performance. Ang YMH ay magandang budget option pero maaaring kulang ito sa mga advanced features at long-term reliability ng iba. Grid tie inverter with limiter at pure sine wave. Bakit ito ang best choice? Sa panahon ngayon, maraming gumagamit ng solar energy para makatipid ng kuryente. Isa sa mga mahalagang bahagi ng solar setup ay ang grid tie inverter. Pero hindi lahat ng inverter ay pare-pareho. Ang mga limiter at pure sine wave ang pinaka-recommended at narito kung bakit. Unang-una, ang grid tie inverter with limiter ay may kaya-kayahang pigilan ang sobrang kuryente mula sa solar panel na bumalik sa grid. Bakit ito importante? Kasi kung wala kang net metering agreement, pwedeng magkaroon ng dagdag na charges kapag nag-export ka ng power. Dahil sa limiter, sinisigurado nitong ang solar energy ay ginagamit lang sa loob ng bahay, kaya safe, efficient, at tipid. Pangalawa, ang pure sine wave output ay mas malinis at stable. Ito ang klase ng kuryente na ginagamit ng mga sensitibong appliances tulad ng TV, ref, computer, at kahit medical devices. Kapag pure sine wave, smooth ang takbo ng appliances, walang buzzing sounds, at mas tumatagal ang lifespan ng mga gamit. Hindi tulad ng modified sine wave na minsan nagdudulot ng overheating o maingay na tunog. Kaya kung bibili ka ng grid tie inverter, siguraduhin may limiter at pure sine wave output. Hindi lang ito mas practical, ito rin ang mas safe at long-term na investment para sa iyong bahay. So what's up mga kasolar? Handa ka na ba sa matinding bakbakan at sukatan? Kung oo, edi nice. Nasa tamang rail ka na ng iyong buhay. Kung gusto mo i-consider ang grid-tied solar-powered home, kailangan mo unawain mabuti ang inverter sizing. Ano ba ang inverter sizing? Guys, ang inverter sizing ay isang process of selecting an inverter with the appropriate capacity to efficiently and safely convert the direct current DC electricity produced by your solar panels into alternating current AC electricity that can be used by your home and fed back into the grid. So, sa madaling salita, ito ay isang proseso ng pag-select ng nanaayon na inverter na makakapag-convert ng DC current to AC current para mapagana mga electrical powered equipments mo sa bahay. In terms of sizing, for the inverter to fit the system, its power rating must be approximately equal to the power rating of the solar arrays or maybe a bit greater by 10% or 20%.
Therefore, kung ang solar system mo ay rated at 2,000 watts, kailangan mo solar inverter na nag-range about 2,700 watts per day. Yung power rating ng inverter na gagamitin mo ay dapat identical siya doon sa power rating ng buong solar array. O pwedeng mas mataas ng konti by 10% or 20% for allowance factor. Sa 2,700 watts na solar system, hindi dapat lalayo sa 2,700 watts yung power rating ng gagamitin mong inverter. It should neither way above nor way below. So, or else, your inverter that is way below the power rating of solar arrays cannot maximize the power that the solar arrays are capable of. Solving the 9 joules ampere solar panel, each rated at 300 watts and connected in series, all in all, yung setup natin is equivalent to 2,700 watts. Magdadagdag tayo ng additional 10% for some additional factors. Therefore, we are going to multiply 2,700 by 1.1. Upon doing that so, we are going to obtain 2,970. So, most probably, wala namang eksaktong nabibiling inverter that is rated at 2,970 watts. Therefore, rounding this off, we are going to use 3 kilowatts grid-tied inverter. Next, we have DC circuit breaker. The typical function of circuit breaker is to act as an overcurrent protection device. Ang DC circuit breaker ay isang protecting device na nagpuputol ng kuryente kapag may overcurrent. Ibig sabihin, masyadong malakas na yung current na pwedeng makasira sa system. Minsan, tinatawag siyang PV disconnect kasi dito rin natin pwedeng i-manually i-disconnect ang solar panels from the inverter. Let's say, a certain appliances can only tolerate a current of around 20 amperes and may nakapasok na 50 amperes. Before that 50 amperes can cause possible damage in the system, si circuit breaker magti-trigger na kaagad siya isolating that appliances or system in order that 50 amperes cannot cause any damage in the system. Usually, nangyayari ang overcurrent dahil sa short circuit, overloading o iba pang electrical problems. Kaya dapat laging may DC circuit breaker sa pagitan ng solar panel at inverter for extra safety. Alright, ngayon pag-usapan naman natin yung isa sa pinaka-importanting bahagi ng solar PV system, AC at DC circuit breaker sizing. Dito muna tayo sa DC circuit breaker sizing. Now, you might be wondering, bakit ba kailangan pa ng tamang size ng breaker? Simple lang, safety at system protection. According sa Philippine Electrical Code, lahat ng PV circuits are considered continuous loads. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente. Kaya hindi pwedeng basta-basta na lang ang circuit breaker na gagamitin. Sabi ng PEC 2017, dapat ang breaker natin ay at least 125% ng maximum current. Gets? So, hindi sapat na match lang ang current. Dapat may allowance for continuous operation. So, balikan natin yung sample natin. Sa DC side, ang nakuha nating maximum current is 15.23 amperes. I-multiply natin yan ng 125%, kaya magiging 19.04 amperes. So, anong susunod na standard breaker size? 20 ampere circuit breaker. Swak na swak! Now, we have the AC circuit breaker. So, instead of using typical circuit breaker, which is the MCB type or the miniature circuit breaker, what we are going to use in our system is the RCBO type. So, RBCO stands for Residual Current Operated Circuit Breaker with Overcurrent Protection Device. Ano nga ba yung pinagkaiba ni MCB at RCBO? It has the capability to protect the system from overcurrent, but it has added protection. So this RCBO type has the capability to sense ground fault. The scope of protection is only in PVC system only at hindi ito sa buong bahay. Kung mga brand naman ang pag-uusapan at kung naghahanap ka ng reliable circuit breakers para sa solar system mo, may ilang kilalang brands na pwede mong pagpilian. Ang Siemens, Eaton,
Schneider Electric at ABB. Lahat ng ito ay trusted for high-quality protection at reliable performance sa AC at DC system. Kaya kung gusto mong siguraduhin ang safety at efficiency, these brands are the way to go. Now, sa AC sizing side naman, ang inverter natin ay rated 3 kilowatts. Divide that by 220 volts and we get 13.636 amperes. I-multiply ulit by 125% and that gives us 17.045 amperes. Kaya ang gagamitin natin, 20 ACB. Preferably yung RCBO type. At good news, available na yan sa market. Pero as you could see, the rating of our circuit breaker does not exceed the ampacity of our conductor, which is 19.17 amperes to be discussed later. Therefore, our computation is correct based on the standard set by PEC. So next, we have this DC surge protective device. So this SPD offers a protection which is different from the circuit breaker. Yung circuit breaker, it protects the system from overcurrent. Ito namang si SPD or DC surge protective device, it protects the system against power surge or transient voltage. So ano nga ba yung tinatawag nating transient voltage? So si transient voltage, ito yung panandaliang pagtaas ng voltage or panandaliang sobrang pagtaas ng voltahe, around 10 to 100 of microsecond. So the transient voltage primarily caused by nearby lightning. Itong si SPD, bago makapag-damage sa transient voltage, ay dinadivert na niya ito sa ground. Alright, punta naman tayo ngayon sa isa pang very important component ng solar PV system, ang SPD or Surge Protection Device. Alam nyo ba, kapag tinanong mo ang manufacturer kung anong SPD ang kukunin mo, kadalasan sasabihin lang nila, i-match mo lang sa system voltage mo. Parang sinabing, bahala ka na sa buhay mo. But here's the thing, we don't just want a working system. Gusto natin ng durable, long-lasting system. So, anong magandang gawin? Gawing 15 to 25% higher ang UC rating ng SPD kaysa sa actual system voltage. Ang result, mas tatagal ang buhay ng SPD, less hassle, less gastos, and definitely less stress para sa'yo. Parang sa relasyon, kung may buffer, hindi agad sumasabog. So, sa DC side, may siyam na JA solar panels in series that gives us a system voltage of 96.78 volts. Ngayon, kung susundin natin ang rule of thumb, dapat yung SPD na gagamitin natin ay may UC rating equals to 110 volts that comes from multiplying 96.78 to 1.15 equals to 111.297. Pero reminder, hindi ito strict rule, okay? Hindi ka bibigyan ng violation kung 10% lang ang tinaas mo. Even 8% pwede na. But the more protection, the better. Parang sa insurance, mas mataas coverage, mas kampante ka. And kung may doubt ka, always check with the manufacturer. Pero kung may choice ka, go higher. Because ang goal natin dito ay peace of mind. Hindi lang basta nakakabit, kundi matibay at pangmatagalan. Let's level up a bit and talk about SPD specifications. May 4 na specs na dapat nating malaman. In normal discharge current, ito yung typical surge level na kayang i-handle ang araw-araw. IMAX, maximum discharge current. Ito naman yung pinakamatinding surge na kaya niyang i-absorb. Parang one last fight niya. Next is UC, maximum continuous operating voltage. Ito ang bida natin today. UP or BPR, voltage protection rating. Basically, ito yung voltage level kung kailan siya magre-react at magdi-discharge. Focus tayo sa UC. Ito yung voltage na kaya niyang dalhin na tuloy-tuloy, walang reklamo, walang sabog. Pero, bakit kailangan mas mataas ng kaunti ang UC rating kaysa sa system voltage? Ganito kasi yan. Araw-araw, may mga mini surges na nangyayari sa system. Minsan 1 volts lang, minsan 300 volts, at pag may kidlat, boom! 1000 of volts.
Parang mood swings ng panahon. Unpredictable. Kung sakto lang ang UC sa system voltage mo, madalas siyang mag-trigger. At kapag lagi siyang nag-activate, mabilis siyang mapagod, mabilis masira. Parang cellphone na laging naka 100% brightness, mabilis ma-drain. Kaya kung gusto mong mapahaba ang buhay ng SPD, ang sikreto ay ito. Bigyan mo ng breathing room, huwag mo siyang i-stress, huwag mo siyang i-overwork, itaas mo ang UC rating, just enough para hindi siya magpanik sa bawat konting surge. So next time, mamili ka ng SPD. Tandaan mo, hindi lang basta match. Dapat may konting advantage para mas matatag at mas matalinong solar system. Next, we have the AC surge protection device. This one offers the same protection of the DC surge protective device, it's just this time, it's on AC side. Kung naghahanap ka ng mga reliable na surge protector circuit breakers, maraming kilalang brands na mapagkakatiwalaan. Ilan sa mga ito ay sina Eaton, Triplite, Furman, Cytels, Schneider Electric, ABP at Phoenix Contact. Sila ay may iba't ibang produkto para sa residential, commercial at industrial use. Kaya siguradong may swak para sa system mo. Ngayon, AC-SPD side naman tayo. Sa Pilipinas, ang usual AC system voltage is 230 volts. Gamitin ulit natin ang same 50% to 25% buffer rule. 220 volts times 1.15 is equals to 253 volts. 230 volts times 1.15 is equals to 264.5 volts. So, ang recommended SPD for the AC side is one with UC rating between 253 volts to 264.5 volts. Perfect example, UC is equals to 275 volts SPD. Ito na rin ang usual na available sa market. Kaya, swak at hindi na kailangang ipa-custom. Teka, paano natin ito i-connect sa actual situation? Balikan natin yung electric bill na ginamit natin sa sample. 364 kWh ang usage. Ibig sabihin, residential setup. At malamang may 1.5 to 3 kW inverter setup. So, kung naka-grid tied system ka, laging exposed ang AC side mo. Sa grid surges, minsan voltage spike, minsan brownout, minsan balik agad ang power. Boom! Surge. Kaya crucial ang AC-SPD. Dapat hindi lang basta match, kundi may buffer din. Next, we have the time delay switch. This can also be called as power on delay. Itong time delay switch, idadali niya muna yung onset ng power, and the delay can be adjusted. As you can see, sa gitna yung bilog na may arrow na kulay blue is time adjuster. It can set the delay 1 to 2 minutes. Usefulness ng time delay switch is usually during brownout to avoid power surge that can damage the system. Kapag brownout tapos nagkakuryente na, instead of instantly turning the system on, itong si time delay switch ay ide-delay niya muna to protect the grid type setup to protect from power surge. Next, we have this programmable timer switch. Our grid-tied setup need to be turned on and off in daily basis. That routine is really vital. This programmable timer switch automatically turn on and off on daily basis. Isa-set lang yung time kung kailan i-off at i-on. Ngayon, pag-usapan natin ang iba't ibang klase ng mga wire na ginagamit sa electrical systems, lalo na sa mga solar-powered homes at grid-tied systems. Alamin natin kung paano sila nagkakaiba at kung saan ginagamit ang bawat isa. Una ay ang TW or thermoplastic wire. Ang TW wire ay moisture resistant at flame retardant. Ibig sabihin, hindi basta-basta ito matutunaw o mag-i-ignite kapag may init. Kaya safe ito gamitin sa mga lugar na may moisture at nangangailangan ng proteksyon laban sa apoy. Pangalawa ay ang THW or thermoplastic heat resistant wire. Similar sa TW wire, pero ang THW ay may dagdag na heat resistance. Mas matibay ito sa mataas na temperatura, kaya't mainam ito sa mga lugar kung saan mas mataas ang init na nararanasan. Pangatlo ay ang THHN or thermoplastic high heat resistant nylon coated. Ang THHN
wire ay may espesyal na coating na gawa sa nylon, kaya mas matibay ang kanyang heat resistance. Ginagamit ito sa dry at damp locations at kaya nitong magbigay ng proteksyon sa mas mataas na temperature. Ang design na ito ay sinadya para sa mga environment na may matinding init. Pang-apat ay ang THHN or THWN2. Ang THWN ay katulad ng THHN pero ang THWN wire ay water resistant. Ito ay may rating na hanggang 167 degrees Fahrenheit o 75 degrees Celsius para sa mga wet environments. Samantala, ang THWN2 naman ay may mas mataas na rating na 90 degrees Celsius parehong para sa wet at dry environments. Ngayon, kadalasan ang THHN at THWN wires ay pinagsama na sa isang design. Ito yung tinatawag na THHN or THWN2 wire. Para mas madali nating maintindihan, ito yung breakdown ng mga letters na makikita natin sa wire names. Ang T ay nangangahulugang thermoplastic insulated cable, ang H ay para sa heat resistant wire, ang HH ay nangangahulugang heat resistant wire na kayang magtiis ng mas mataas na temperatura, ang N naman ay nangangahulugan na nylon coated ang wire, at ang W ay nagsasaad na ang wire ay water resistant. Panglima ay ang PV wires. Para sa mga solar-powered homes, meron tayong tinatawag na PV wires. Ito ay specially designed para sa photovoltaic applications. Ang mga wires na ito ay highly resistant sa init at harsh environment conditions. Ang insulation ng PV wire ay gawa sa XLPE o EPR. Ang XLPE ay isang thermostatic polymer na may 3-dimensional na matrix, kaya matibay ito kahit sa sobrang init. Ang EPR naman ay ethylene propylene rubber na mainam para sa mga harsh na kondisyon. Kaya kapag pumipili tayo ng wires para sa ating electrical system, mahalaga na alam natin kung ano ang specific na pangailangan na environment kung saan ito gagamitin. Ito ay para masigurado na safe at efficient ang operasyon ng ating mga devices, lalo na kung gumagamit tayo ng solar power. Ang American Wire Gauge or AWG somehow being adopted here in the Philippines. In the AWG system, mentras papalaki yung descriptive number, papaliit naman yung wire or vice versa. Mentras papaliit yung descriptive number, papalaki naman yung wire. So, ang American Wire Gauge ay isang sistema ng pagsukat ng laki ng mga wire na ginagamit sa electrical applications. Ang AWG ay tumutukoy sa diameter ng wire at mas mababa ang numero, mas malaki ang wire. Halimbawa, 12 ang AWG ay mas makapal kaysa sa 18 AWG. So, paano ito gumagana? So, mas maliit na AWG number, ang mga wire na may mababang number ay may mas malaking diameter. Kaya, kaya nilang magdala ng mataas na current or ampacity nang hindi umiinit o nasisira. Pangalawa naman, mas mataas na AWG number, ang mga wire na may mataas na number ay mas manipis at ginagamit para sa mas mababang load o electrical current. So, ano nga ba'y kahalagahan ng AWG? Ang AWG ay nakakatulong sa pagdedesisyon kung anong laki ng wire ang kailangan para sa isang particular na electrical load. Ang mas malaking wire o mas mababang AWG number ay kaya ang mas mataas na amperage. Ang paggamit ng tamang wire size ay mahalaga para maiwasan ang overheating at fire hazard. Sa madaling salita, ang AWG system ay isang pamantayan sa pagpili ng tamang wire size na magiging safe at efficient para sa iba't ibang electrical applications. Ang table naman na ito ay mula sa NEC or National Electrical Code ay nagpapakita ng mga temperature correction factors at allowable ampacities na insulated conductors batay sa ambient temperature. So may dalawang bahagi ito. Una ay ang temperature correction factors kung saan pinapakita kung paano mababago ang kapasidad ng kuryente ng mga kable depende sa ambient temperature. Kapag mas mataas ang ambient temperature kaysa sa 30 degrees Celsius, kailangan i-multiply ang ampacity ng cable sa tamang correction factor. Pangalawa ay ang allowable ampacities. Ipinapakita ang maximum ng kapasidad ng kuryente o yung ampacity na kayang dalhin ng mga kable, copper at aluminum sa iba't ibang temperature rating, 60 degrees Celsius, 75 degrees Celsius at 90 degrees Celsius. May mga specific na wire types at sizes para sa bawat temperatura at materyales, copper or aluminum. Ang table na ito ay ginagamit para siguradong hindi lalampas sa limitasyon ang daloy ng kuryente at maiwasan ang overheating ng mga kable.
Ang table na ito ay nagpapakita ng ampacity ng copper conductors para sa iba't ibang temperature ratings, 60 degrees Celsius, 75 degrees Celsius at 90 degrees Celsius. Ang ampacity ay ang maximum current na kayang dalhin ng wire nang hindi nasisira ang insulation. Ang table ay para lamang sa copper conductors ay hindi kasama ang aluminum. Halimbawa, ang 10 AWG wire sa 60 degrees Celsius ay may 30 amperes ampacity, pero sa 90 degrees Celsius umabot ito ng 40 amperes. Para sa mga overcurrent protection requirements, i-refer ang table 240.4b. Ang table na ito ay nagpapakita ng ambient temperature correction factors para sa mga conductors na may temperature ratings na 60 degrees Celsius, 75 degrees Celsius at 90 degrees Celsius. Kapag ang ambient temperature ay iba sa standard na 30 degrees Celsius or 86 degrees Fahrenheit, kailangan i-multiply ang allowable ampacity ng conductor sa tamang correction factor mula sa table para makuha ang adjusted ampacity. Halimbawa, kung ang temperature rating ng conductor mo ay 90 degrees Celsius at ang ambient temperature ay 36 degrees Celsius hanggang 40 degrees Celsius, gagamitin mo ang factor na 0.91 para i-multiply ang ampacity. Makikita rin na habang tumataas ang temperatura sa paligid, bumababa ang correction factor. Ibig sabihin, kailangan bawasan ang allowable ampacity para maiwasan ang sobrang init at pagkasira ng conductor. As we could see, the wire that we are going to use on our photovoltaic system are all exposed to sunlight on or above rooftops, especially wires that we are going to use in interconnecting those solar panels. Kapag hindi na sa tatlo yung wire na ipapasok sa conduit, we need to use this table. We have 8 steps in sizing a conductor na itinuro sa amin ni Engineer Marvin Bartolome. Ngayon din, ayon sa kanya, wala naman talagang Biblia na magsasabi na ito talaga ang eksaktong pag-compute. Hindi ka pwede lumaba or kahit ano pa man. So, walang ganun na ruling kapag sa conductor sizing. Actually, mas malaki yung size ng wire, mas maganda. Bakit? Kasi less yung power losses. Ang purpose ng conductor sizing ay para ma-determine mo kung ano yung saktong sukat ng wire na pupwede sa system. Ngayon, ang usapan ba ay saktuhan lang? Hindi. Pwedeng pasobrahin. Mas maganda kung pasosobrahin. So, ano ang ibig sabihin na sa pasobra? So, lalakihan yung wire. So, for example, ang sukat mo ay number 8. Kung pwedeng number 6 yung gamitin mo. So, walang magiging problema kasi mas maganda yung kakalabasan. So, bakit mas maganda yung kakalabasan? Kasi, may-minimize mo yung losses. So, ano ang characteristics ng wire para siya ay masabi na maganda mag-conduct ng kuryente? Dapat, mas mababa ang resistance. So, from the formula resistance is equals to rho times mo sa length all over area. So, kapag mas mataba yung ating wire, mas mababa yung resistance nun. So, mentras mas mababa yung resistance, mas mami-minimize yung losses. So, pwede nga rin na wala na yung 8 steps na to. Let's say, we are the designer, then you have a photovoltaic setup consisting of 6 panels in series, each rated as 300 watts. So, we could easily recommend without further computation, may budget ka na rin lang, number 40 HHN stranded wire na ang gamitin natin dyan. So, even if you are going to imply these 8 steps, that number 4 wire could easily handle that system. So, sobra pa nga yung number 4 sa mako-compute sa steps na to. Pero as an electrical engineer, dapat alam natin to. Ngayon, pag-usapan naman natin yung cost analysis. Sabi ko nga kanina, mas mataba ang wire, mas maganda. Kasi mas kaya nito ang mas mataas na current at mas mababa ang resistance. Pero syempre, kailangan din natin i-consider yung budget ng magpapagawa. At kung ano yung pinaka-angkop na sukat ng wire para sa bahay. So, ganito kasi yan. Mas makapal yung wire, or mas makapal na wire, mas mahal ang presyo. Halimbawa, sa series connection, constant ang current, kaya pwede na natin gamitin ang number 12 na wire. So, ang presyo ng number 12 na wire ay nasa 40 pesos per meter. Kaya mas budget friendly ito kumpara sa mas makakapal na wire. Pero, kung malaki naman ang budget na magpapagawa,
pwede siyang mag-decide na gumamit ng mas mataba na wire for added safety, lalo na kung mahaba ang wiring or mas mataas ang load. Ngayon, paano nga ba namin pinili ang size ng wire na aming gagamitin? Step 1, look for the short circuit current of PV cell. Sa likod ng photovoltaic cell ito makikita. Sa aming pagdidesign, Just Solar ang brand na aming napili. So dito ay makikita na ang short circuit current or ISC rating ay 9.75 ampere, which is also what we call the photovoltaic current. By the way, we are going to use a series connection for our PV system. Therefore, the current is constant. Step 2, multiply by two factors, irradiance and continuous duty. So, IPV new will be equals to IPV times 1.25 squared. So, IPV new would be 15.23 ampere. Actually, this ISC rating, which is 9.75 ampere, is obtained in the laboratory under normal condition. Take note, the normal condition. Pero in reality, kapag nasa operation na talaga, yung photovoltaic cell, hindi naman lahat ng condition normal. There are some other conditions which may actually increases this original ISC rating due to irradiance and continuous duty. So, irradiance usually occurs when there is excess sunlight. At the same time, it could possibly caused by too much reflection within the system. So, while continuous duty means the system is operating more than 3 hours from engineering standards, this irradiance and continuous duty has the capability to increase the original ISC rating by 25%. That is where we are going to multiply 9.75 by 1.25 twice. Upon doing that, we are going to have our new ISC rating, or we may say IPV new, which is 15.23 ampere. Step 3, refer on table 310.15 B16 for the size wire. So, we are going to use THHN, THWN-2 type of wires dahil mas prepare namin ang pangmatagalan. Since IPV new, which is 15.23 ampere, ganito ang pagtingin sa table. Saan papasok yung 15.23 ampere na yan? Sa may 25 ampere, which is higit pa nga. Kaya pwede natin gamitin yung wire size na number 14. Kasi, ang ampacity niya ay 25 ampere. Kaya lang, yung number 14, American wire gauge is not the best practice for PV system or hindi yung kadalasang ginagamit. Kahit kung mausap ka ng mga eksperto sa construction of solar-powered home, hindi nila nire-recommend ang number 14. So, mag-a-adjust. Pipiliin yung mas mataba. Pwede naman sa computation provides by PEC, pero kasi mas mataba, mas maganda. Kaya, we are going to use number 12, THHN, THWN-2, which have the capacity of 30 ampere. Safe na safe dahil konti lang ang losses. Step number 4, refer on table 310.15 B2 for ampacity correction due to ambient temperature more than 30 degrees Celsius. So, since Philippines ambient temperature is around 37 degrees Celsius, looking for its multiplier in the table. So, in the screen, we can see that in the column 4 at row 7, our multiplier is 0.91. To compute for new wire ampacity, we have the formula ampacity of chosen wire times multiplier depending on ambient temperature. So, that will be equals to 30 ampere times 0.91. So, we will get 27.3 ampere, which is approximately 27 ampere. Step 5, refer on table 310.15 B3C for ambient temperature adjustment due to conduit or wire distance from the roof. Kapag ang wire mo, malapit yan sa bubong, i-correct mo pa yan. Tignan natin sa table. 22 ang temperature adder. Ngayon, kapag isasayad sa bubong yung solar, mas mataas yung temperature adder. Ngayon, huwag naman natin isayad. Iangat naman ng konti, which is gamitin naman natin yung half inch, kalahating palyada. Kaya ang temperature adder ay 22 degrees Celsius. So for solving for new ambient temperature, so we will have
formula, new ambient temperature is equals to Philippines ambient temperature plus temperature other for 1/2 inch above the roof. So, we will get 37 degrees Celsius plus 22 degrees Celsius. That will be equal to 59 degrees Celsius. So, that is our new ambient temperature. Next is solving for final wire ampacity. So, at table 310.15, B2A, our multiplier will be 0.71. So, by using the formula, final wire ampacity is equals to new wire ampacity times the multiplier for new ambient temperature. Therefore, we will have 27 ampere times 0.721. The final wire ampacity would be 19.17 ampere. Ngayon, yan bang ampacity na yan, kakayanin ba yan nung kuryenteng dadaloy doon sa setup natin? Yes, kakayanin. Kasi, di ba, ang ISC rating natin ay 15.23 ampere. Ang kayang dalhin ng wire natin ay 19.17 ampere. So, pasok. The number 12 THHN, THWN-2 wire will fit the system. Step 6. Refer on table 310.15B3A for adjustment due to more than 3 wires inside the conduit. Since the connection of all the solar panel is in series connection, therefore there is only 2 wires inside the conduit. So for the negative and positive side. Thus, this step can now be bypassed. Step 7. Find the adjustment due to voltage drop. So we are going to use the formula B sub D is equals to I sub MP multiplied by R, in which R is equals to K times L all over A, where B sub D represent the voltage drop, 2 in B sub D represent 2 wires in the system. K is equals to DC constant, A is the cross-sectional area, which is at the table below. L is for length of wire, I sub MP is the maximum power current, nasa likod yun ng Solar yung value niya. So, solving for voltage drop, we are going to use the formula 2 times maximum power current times the resistance. Then, for the next equation, substitute the value of resistance equals to DC constant times the length all over the cross-sectional area. So, upon substituting the value, we will get 0.92 volts voltage drop. Solving for voltage drop regulation, we are going to use the formula voltage drop over maximum power voltage. Therefore, the value of maximum power voltage is, we can see it at the back of solar panel. So, upon substituting the value of 0.92 volts divided by 32.26 volts, cancel yung volts nila na unit, then times by 100%, makakakuha tayo ng 2.85%. Dapat yung voltage drop sa wire na gagamitin natin less than 3%. Since voltage drop regulation is 2.85%, therefore our selected number 12 American wire gauge will fit the system. Bago tayo dumako sa aktual na pag-install ng solar panels, pag-usapan muna natin ang mounting system. Ito ang nagsisigurado na matibay at ligtas ang pagkakakabit ng mga panel, kahit sa mas malakas na hangin o ulan. Ang mga bahagi nito tulad ng mid-clamp, solar rail, end clamp, L-foot at rail connector ay may kanya-kanyang papel sa pagpapatibay ng buong setup. Tara, kilalanin natin ang bawat isa. Una ay ang mid-clamp. Ito ay nagpapatibay sa gitna ng panel para hindi ito gumalaw. Pangalawa, solar rail, based ng system kung saan nakakabit ang mga panels. Next is end clamp. Ito ay pinipirmi ang dulo ng panel para hindi mahulog. L-foot, ikinakabit sa bubong, suportang hawakan ng rail. At rail connector, nagdurugtong ng dalawang rail para mas pahabain ang mounting. Now that we know the basic parts ng ating grid-tied solar power system, it's time to connect the dots, literally and electrically. Sa susunod na bahagi ay pag-uusapan natin ang wiring connections of devices, paano nga ba ang tamang pagkakabit ng bawat bahagi para maging safe, efficient at functional ang ating solar setup. From solar panels, circuit breakers, up to the inverter, iisa-isahin natin yan para mas klaro at hindi ka na malito. Tara, simulan na natin ang actual wiring journey
ng ating solar-powered home. Hello mga ka-solar! Ngayong araw, samahan niyo ako sa isang exciting na walkthrough kung paano natin kinokonekta ang mga devices sa isang solar-powered na bahay. Narito ang step-by-step para mas maintindihan natin ang wiring diagram o kabuoang koneksyon ng mga devices ng isang basic solar setup sa bahay. So mula sa solar panel, inverter hanggang sa mga protective devices tulad ng circuit breakers, surge protectors at syempre ang grounding system. Lahat yan tatalakayin natin. Hindi lang basta kabit-kabit to ha, mahalaga ang safety at tamang pagkaka-install para siguradong efficient at hindi madaling masira ang system. At the end of this video, mas maintindihan mo kung paano kumpleto at ligtas na may install ang isang solar power system sa bahay. Kaya makinig kang mabuti at i-visualize ang bawat connection. Ito ang ating wiring diagram para sa ating mga protective devices or safety devices para sa ating solar power system. Magsimula tayo sa ating grid-tied inverter. Meron itong ratings na 3 kilowatts at merong input voltage na 45 to 90 volts. Kung mapapansin nyo, napakasimple lang, konti lang ang ating terminal connection. Dito sa ibabaw, makikita nyo merong nakasulat na DC input. Ibig sabihin, dito manggagaling yung ating solar panel. Yung positive ay yung kulay pula at yung negative ay yung kulay blue. Dito naman sa ilalim ng ating inverter, ay makikita nyo ay meron tayong AC out or AC output. Meron dito tatlong terminals, line, ground, at neutral. Ang mga nakatira sa Metro Manila, kahit magkabaliktad ang line 1 at line 2, kapag kinonekta ito sa inverter, walang problema dahil sa Metro Manila ay merong line-to-line system. Kung ikaw naman ay nakatira sa probinsya, kailangan i-trace mo kung alin doon ang line at neutral dahil merong ibang lugar or probinsya sa Pilipinas na ang kanilang voltage supply na binibigay ng electric company ay line to neutral. Kasi kapag nagkamali tayo o nagkabaliktad yung pagkakabit sa inverter, yung line ay naikabit natin sa neutral, tapos yung neutral naman naikabit natin sa line, pwede niyang sirain ang ating grid tie inverter. Meron tayong dalawang set ng protective devices. Protective devices para sa AC at sa DC, direct current at alternating current voltage. Simulan natin sa solar panel. Since solar panel ito, nagproproduce ito ng DC voltage o direct current voltage, ibig sabihin meron yung positive at negative. So yung dulo ng dalawang wire mula sa solar panel ay ikakabit sa DC input ng ating grid tie inverter. Yung positive terminal ng solar panel ay kokonekta natin sa positive terminal ng inverter. Yung negative terminal naman, yung kulay blue, ay kokonekta sa negative terminal ng DC input ng inverter. So technically, kapag kinonekta natin ng ganyan na direkta sa solar panel sa inverter, gagana yan, walang problema. Pero wala ring safety. If ever magkaroon ng short circuit doon sa ating solar panel, ay diretso siyang mapupunta sa ating inverter. Maaaring masira yung ating inverter. So para sa ating safety, at the same time safety ng equipment, maglalagay tayo ng DC circuit breaker between solar panel and inverter. Mula sa solar panel, magla-layout tayo ng dalawang wire, positive at negative. Tapos sa dulo ng wire ay meron tayong MC4 connector. Tapos yung pares ng MC4 connector, ikakabit naman natin sa wire papunta sa ating DC circuit breaker. Itong DC circuit breaker, meron siyang positive at negative. So tawagin natin yung itaas na bahagi ng DC breaker ng line side. Dito manggagaling yung solar panel. At yung ibabang bahagi naman sa ilalim ay tawagin natin siyang load side. So yung wire na galing sa ating solar panel, ikokonekta natin sa line side. Tapos dito naman sa load side, meron ulit tayong dalawang wire papunta sa ating inverter. So itatapat lang natin yung positive sa positive at negative sa negative. Bawal magkabaliktad since DC ito, merong polarity. So dapat i-take note natin na magkaibang kulay ng wire yung gamitin natin. Mas maganda yung photovoltaic cable. Ang gamitin natin is kulay pula for positive, kulay blue naman for negative. Ang susunod naman nating ikakabit ay ang tinatawag na DC SPD o DC Surge Protective Device. Magpaparallel lang tayo sa ating line side ng DC circuit breaker since galing yun sa solar panel. Tapos sa ibaba ng ating DC SPD ay makikita natin isa na lang ang terminal. Ito ay ground terminal. Iko-connecta natin ito sa grounding wire.
Tapos yung mismong solar panel natin, yung pinakagilid, yung base ng solar panel, aluminum yon. Lalagyan din natin siya ng grounding wire. Magpapagapang tayo ng grounding cable mula sa bubong papunta sa grounding rod o sa pinakamalapit na grounding connection. Pwede tayong gumamit ng bare inductor o yung walang insulation na grounding wire sa ating solar panel. O kaya naman, yung may insulation na kulay green para sa ating grounding wire. Ngayon, dito naman tayo sa ating AC output. Sa AC output ng ating inverter, meron dyan 3 linya. Ang line, neutral, at ground. Pero hindi naman laging line at neutral yung dalawa dyan. Pwede maging line to line. Ngayon, ito yung dalawang classification. Line to neutral at line to line. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ba pinagkaibahan ng dalawa. Sa line to neutral, yung neutral side niya, walang voltaheng dumadaloy doon. Sa madaling salita, kahit hawakan natin yung neutral na yan, hindi tayo makakuryente. Pero sa isang side niya, yung sa line side, doon dumadaloy lahat ng kuryente. Kung sakaling 240 yung rating natin, 240 yung dumadaloy na voltahe dyan sa isang wire na yan. Kaya apakadelikado. Pag nahawakan natin, 240 volts agad yung dadaloy sa katawan natin. Ngayon, yung isa naman, yung line to line. Pag line to line naman, parehas na may dumadaloy na voltahe dyan. Sa isang wire, 120. Sa isang wire, 120. Pag tinotal natin, 240 volts. Ngayon naman, pag line to neutral, dapat ang connection niyan, kung sa line lang din ko-connect. Sa neutral lang din. Pero, sa line to line, pwede magkabaliktad. Kasi, parehas lang may rating na 120 volts per wire yan. Kaya pwede magkabaliktad. So, ngayon, sunod naman tayo. Bakit nga ba pwedeng alisin na natin yung programmable timer switch at time delay switch? Kasi ngayon, sa panahon ngayon, yung mga inverter natin, mga high-tech na. Kung para sa dati na kailangan pa ng separate na programmable timer switch tsaka time delay switch, ngayon hindi na. Kasi, yung mga bagong inverter ngayon, meron ng kasama sa loob mismo yun. Nakasama sa loob ng inverter yung programmable timer tsaka yung time delay switch. Kaya, pwede na natin alisin yan pagka meron yung inverter natin sa loob. Ngayon, sunod naman tayo. Inalis na nga natin yung dalawang nasa loob ng inverter, which is yung programmable timer at time delay switch. Yung connection natin ngayon galing sa AC output, diretso ngayon yan sa ating AC SPD. Nag-focus lang tayo sa connection na line to neutral. Ngayon, ko-connect natin yung line sa line nung ating AC SPD, yung neutral sa neutral. Ngayon, makita natin dyan yung meron ding ground yung ating AC SPD sa baba. Kaya i-connect din natin siya sa ating grounding. Ngayon, next naman, sa makikita natin dyan sa ating AC circuit breaker. Yung load side natin nasa baba. Yung line side natin nasa baba. Yung load side naman natin nasa taas. I'm mistaken. So, dapat nga ito pa take note. Dapat ang ginagamit natin na AC circuit breaker ay RCBO type. So, bakit nga ba RCBO type? Ang function kasi ng RCBO type ay pinagsamang MCB at RCB. Parehas na merong magandang dinudulot yung MCB at RCB. So, pinagsama ngayon yan at naging RCBO. Ngayon, bakit nga ba mas maganda ang RCBO? Kasi, mas makakatipid tayo sa espasyo kasi pinagsama na nga yung function ng MCB at ng RCB. At isa pang nakakaganda dyan sa RCBO ay nagbibigay siya ng mas ligtas at komprehensibong protection para sa ating electrical systems. At nagbibigay siya ng kaligtasan sa ating pamilya. Ngunit, mas mahal man to, pero sulit naman para madagdagan ang ating seguridad para maging safe ang ating electrical system at ang ating pamilya. So,
Makikita natin ngayon dyan sa ating connections. Yung AC/SPD, nakaparallel siya sa load side ng ating AC circuit breaker. Nakaparallel siya sa line side ng ating AC circuit breaker. So next naman, sa taas naman ng ating AC circuit breaker, andun yung load side. Makikita natin, andun yung ating ground. Pero ngayon, depende sa manufacturer yan, kung saan nila nilalagay yung ground. Minsan sa gilid, minsan sa taas, minsan sa baba, or minsan nga wala pa. Dito sa atin, sa ating illustration, yung ground natin nasa taas, kasama ng line at neutral. Pagkakasama sila sa load side ng ating AC circuit breaker. Ngayon, bago tayo magtuloy-tuloy, sa pag-connect naman from load side ng ating AC circuit breaker, meron dalawang connection dyan. Una, pwede natin siya i-connect sa spare na circuit breaker sa ating panel board. Isa naman, pwede natin siyang itap sa pagitan ng main circuit breaker at ng ating metro. Ito muna tayo sa ating main circuit breaker, tsaka ng pagitan ng ating metro. Sa pagitan ng ating main circuit breaker at metro, doon natin i-connect yung line sa line, yung neutral sa neutral. Yun na yung connection nun. Yung isa naman, yung sa may panel board. Maglalagay tayo ng spare na circuit breaker doon na same rating ng ating AC circuit breaker. Tapos i-connect din natin siya doon. Yun yung dalawa. So, ano nga ba ang mas safe? Ang mas safe dyan ay yung merong sariling breaker sa may panel board ang ating connection. Kasi pag pinatay natin sa panel board yan, pwede tayo magkuting-ting dyan. Safe yun para sa atin. Kaya mas maganda ang RCBO. And then, yung ground ng ating AC circuit breaker, nakakonect din yan sa grounding natin. At lahat ng ground na yan, mula sa solar panel, hanggang sa DC SPD, sa ating inverter, sa AC SPD, at sa ating IC circuit breaker, magkaka-connect yan, i-connect natin siya sa ating grounding pole. At yung grounding pole na yan ay nakalubog sa lupa. So, bakit nga ba meron tayong ground? Ang purpose ng ground na yan, yung mga excess voltage dyan na pupunta sa ating ground, sa lupa. Kasi, isipin mo, kung wala tayong ground, saan pupunta excess voltage natin? Diba sa system natin? Ngayon, pag pumunta excess voltage sa system natin, ano mangyayari? Mataas ang possibility na sirain niya ang system natin. Kaya, meron tayong tinatawag na ground. Para yung may excess voltage ay nadadala sa lupa upang hindi na masira ang ating system. Bago tayo magkabit ng solar panels, una ay siguraduhin muna na ang bubong ay nasa maayos na kondisyon. Check for any damages na nasa bubong, dapat hindi marupok ang pagkakagawa at i-measure ang pagkakabitan ng bubong para matiyak natin na kasya ito. Ikalawa, ikabit ang mounting system. Ipako ang L-foot sa mismong truss or parilya para magsilbi itong suporta sa ating solar panels. Matapos makabit ang L-foot sa mga designated places niya na based sa measurement na ginawa para sa bubong, ipapatong naman dito ang solar rail kung saan pagpapatungan ng solar panels natin mamaya. Tandaan natin na gumagamit lagi tayo ng heavy duty brackets at isil ang mga butas na pinakuan natin ng mga L-foot para hindi pasukan ng tubig ulan ang ating bahay. At for additional protection, matapos maikabit ang mga solar rail at masecure ito, maaaring gumamit ng maraming L-foot para mas tiyak na mas matibay ang ating mga magiging system. So, yung mga L-foot na yun pwede natin ikabit sa bawat pulo. Ngayon, ipapakabit natin ang solar panel sa mounting rails natin. Dito pagkokonektahin ng mga MC4 connector sa pagitan ng bawat solar panels for series connection ng solar panel. Mula sa likod ng bawat panel, since nakakonect natin kanina ang mga positive at negative wires,
kukunin natin ang mga natitirang positive at negative wire sa magkabilang side ng solar panel. Ikakabit natin ito sa line side ng DC circuit breaker natin. Tandaan natin na bawal magkabaliktad ang positive at negative wires dito dahil nasa DC side tayo at may polarity ang bawat isa. Once makabit na natin ang mga wires sa line terminal, itatap naman natin ito sa DC surge protection device in parallel connection. Again, bawal magkabaliktad ang positive at negative wires dito. Since yung paglalagyan natin ng solar panels is nasa bubong ng pangalawang palapag ng bahay, papadaanin natin yung wires na manggagaling sa solar panels sa labas ng aming bahay, patungo sa unang palapag ng aming bahay. Makikita nyo na yung connection natin, panel board natin at makikita nyo mamaya na yung connection ng ating panel board at ng ating meter is medyo malayo. So, sa pagitan nito is dadaan dito yung ating MC4 connectors na galing sa solar panels. Doon natin i-connect na yung dalawa, yung DC surge protection device at yung DC circuit breaker. Sa baba na to sa unang palapag upang hindi na masyadong humaba ang mga wirings kapag magko-connect na tayo sa panel board at sa metro. Mula sa ating solar inverter, dito binabago ang kuryente mula DC papunta sa AC. Ang output ng inverter ay ikonokonekta sa main breaker ng bahay. Dito pumapasok ang kuryente sa buong household circuit na tutulungan pagganahin ang ating solar panel system. May dalawang configuration kung paano mo pa iikutin ang kuryenteng natatamo mo sa araw. It's either itatap mo from AC breaker hanggang sa pagitan ng line side ng panel board at net meter. O kaya naman ay gagamit tayo ng circuit breaker na ikakabit sa load side ng main panel board na may kaparehong current current ratings ng AC circuit breaker mo. At ayan, natapos natin ang pag-install ng solar panel system. Mula sa bubong hanggang sa kuryente ng bahay, isang hakbang patungo sa mas matipid at mas malinis na enerhiya. Salamat sa panonood! Sa ngayon, alam na natin kung paano mag-install ng solar panels sa bubong ng bahay. Mula sa pagsisimula ng setup hanggang sa pagkonekta ng kuryente sa ating mga appliances. Kung natutunan mo kung gaano kasimple ang proseso at kung gaano kadali mag-transform ng isang bahay para maging solar-powered, baka ikaw ang susunod na mag-apply ng mga steps na ito. Imagine, ang savings sa kuryente at ang impact nito sa kalikasan. Hindi lang ito investment para sa bahay, kundi para sa mas maliwanag na bukas. So kung ready ka na, magsimula na, mag-save at mag-contribute sa mas malinis na mundo. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na solar-powered adventure! The comprehensive knowledge and practical insights provided by Engineer Marvin Bartolome have profoundly enriched our academic journey and deepened our understanding of solar energy technology. The clarity and expertise with which the professor conveyed complex concepts as well as the detailed guidance on the installation and integration of solar power components have equipped us with essential skills that will greatly benefit us in our future roles as electrical engineers. So, beyond technical knowledge, this experience has also instilled in us a strong sense of responsibility toward advancing sustainable and renewable energy solutions, which are crucial to addressing the environmental challenges facing our world today. So, we are truly grateful for the opportunity to learn from such an esteemed and dedicated engineer whose passion and commitment have inspired us to pursue excellence and innovation in our chosen field.